Una, Ilonggo. Kilala ang mga Ilonggo sa pagiging malumanay at may nahon lalo't higit sa kanilang pananalita. Sila ay mga relihiyoso at mahilig tumuklas ng mga kaalaman sa buhay. Ang mga Ilonggo ay tanyag sa paggawa ng mga kakanin at minatamis, katulad ng pinasugbo, barkilyos, piyaya, kalamayhati, at iba pang mga pangkaing iniimbak. Cebuano Cebuano. Ang Cebuano ay tinuturing na pangkat etiko sa buong bansa. Mapagsapalaran sila upang paunlarin ang kanilang buhay. Hindi ito nangangahulugan na salat sa pinangkukunang yaman ang Cebu. Sa panahon ngayon, halos pumapantay na ito sa kamay nilaan sa bilis ng pag-unlad ng kabuhayan. Kabilang sa kanilang pagdidiriwang na pandalinyo ang Pesta ng Santo Niño at Sinulog Festival. Waray, ang pinakabantog na sayaw na kurutsa ay isang tradisyon sa lahat ng mga kasayahan sa Leyte at Samar. Kahit sila ay labis na pinaghihirapan na madalas na bagyo, natili pa rin ang kanilang simpleng kasayahan at pananampalataya sa Diyos. Halimbawa, ng isang napakasarap na pagkain ng mga waray o ang moron. Ito ay panghimagas na gawa sa mga piraso ng niyog at ng pilit o glutinous rice. Ika-apat, karay o kinaray. Ang karay ay isang pangkat na matatagpuan sa mga isla ng Panay at Palawan. Karamihan sa karay ay nakikibahagi sa agrikultura, pati na rin sa paggawa ng cottage o maliit na bahay. Kanilang awiting Anteke, Banwa, Hameli ay nagpapahayag ng kanilang pagmamahal sa kanilang lupang tinubuan. Panglima, Aklanon. Ang mga Aklanon ay nakatira sa lalawigan ng Aklan sa isla ng Panay. Karamihan sa mga Aklanon ay nakikibahagi sa agrikultura, habang ang mga nasa ibaing lugar naman ay nakikibahagi sa pangingisda. Ang Ati-Atian Festival ay kanilang itinagdiriwang bilang parangal kay Santo Niño.